Hi guys, welcome back to my channel. So it's another beautiful day here in my dream country, the Switzerland. So today guys, because it's my birth month, so today is January 9, but my birthday is on January 12. Tapos sabi ko, okay, I'm gonna do something different for my birthday. Something na hindi ko pa nagagawa ever. So I want to challenge myself and to conquer my fear. So sabi ko, okay, why not? Sakto na dito tayo sa Switzerland. So sabi ko, I will do paragliding. Kinakabahan ako guys. Kinakabahan ako kasi medyo maulan. Eh, hindi naman ako na pwede mag-reschedule kasi ngayon yung na-reschedule ko na booking for the paragliding. Pero merong forecast na uulan at baka mag-snow. Pero tomorrow yung mas malala. Tomorrow mas malala yung snow, and then the day after that parang mataas yung forecast ng snowfall. So sabi ko, oh my gosh, it's now or never. Kasi 3 days na lang ako dito sa Interlaken, so kailangan ko nang mamili. Today is feeling ko the best choice. Walang best na choice, pero kung yung tatlong day, ngayon na yung pinaka-okay. Para baka umulan. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako pero gusto ko to. Kasi meron akong friend dati. Sabi niya, dapat kapag birthday mo, gumagawa ka ng something different. Gumagawa ka ng something na hindi mo pa ever nagawa before. Bigla ko yung naalala nung nagpaplano ako for this trip. Sabi ko, sige, magpa-paragliding ako. Magpa-paragliding ako sa Switzerland. Parang crash landing on you. Di ba dito nila sinut sa may Interlaken? Pero yung crash landing, yung mga parachute, hindi ko alam kung dito rin nila sinut yun, no? Or sa Korea na nila sinut yun. But yeah, nag-book ako. Ang schedule ko is 12. It's currently 10 pa lang. Yung meet up naman is nandito lang malapit sa hotel. Kapag magbo-book kayo nito, maraming tour companies, no? Ang kinuha kong tour company is yung malapit talaga yung meet up sa hotel para hindi ako malate. So actually 5 minutes na lang. Kanina 6-minute walk lang siya from my hotel. So, ayan. Pero 2 hours pa, actually 2 hours pa ako. Pwede ba ako mag-change ng mind? Joke. So ayan, ito yung Interlaken during the morning. Hala, itong dalawang ito nakita ko rin sila kahapon sa Iseltwald. Itong mga, ayan. Nakita ko sila sa Iseltwald kahapon. Ganyan lang yung vibe ng Interlaken, no? Chill lang siya. Or magtingin-tingin muna tayo ng ref magnet. Ano yan? Switzerland. Magkano kaya dito? Walang nakasulat eh. Ay, ito o yung mga pangbukas ng abridor. Switzerland. I love Switzerland. Magnet. Walang presyo. Bakit ganun? Gusto ko Interlaken. Walang Interlaken. So guys, ito yung binook ko na tour, no? Paragliding Interlaken. Top the flight. So, ang cost niya is 12,708. Ayan. If you also want to experience this activity, of course, you can book it on Klook using my code Marvin sa Klook. So, mababawasan pa ito ng mga few percentage. Magkano mababawas dito? Mga 300? Ganon. If you book using my code Marvin sa And then, itong 12,708, hindi pa siya kasama yung Ito is yung paglipad pa lang, tsaka yung captain na aalalay sa'yo, yung briefing, ganon. Pero yung mga photos saka videos, hindi pa siya kasama. So, binasa ko dito, if gusto mo mag-avail, kailangan pa magbayad ng 40 Swiss francs or 2,400. So, 2,400 plus 12,700, abot din ng mga 15, no? 15,100. So, abot din siya ng mga around 15,000 pesos. But, again, it's my birthday. So ito yung aking birthday gift sa sarili ko kasi hindi naman ako mahilig sa mga mga bags or alam mo yung mga material na bagay. Mas gusto ko yung mga ganito experiences. So ayun yung aking birthday gift for myself. Okay, let's conquer our fear. Alam mo yung birthday gift, pinakabaw mo yung sarili mo. But I'm so excited kasi never ko pa ito nagawa in my entire life. And hindi ko inaasahan na sa Switzerland ko pa magagawa. Dati naisip ko naman siya na gawin sa Philippines. Pero nung hindi natutuloy, kasi dito ko pala talaga siya dapat gawin sa aking dream country, the Switzerland. Ayan na may grolina. Anong oras na ba? 10:17. Hala,
12 yung tour ko, tapos aabot na siya ng 75 minutes. So matatapos yun mga 1:30 na. So dapat ba kumain na tayo ngayon? What do you think, guys? Kasi 1:30 pa matatapos yung tour. Para may energy tayo. Kasi nagfa-fasting ako. Sige, mga 11 na lang tayo kumain, no? Kasi usually 12 ako kumakain. Pero paabutin na lang natin ng 11. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng gusto sa life. May mga tao na you enjoy buying. Ako, sometimes I enjoy buying clothes din naman, material things. Like, I have nothing against that, no? Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. At kung gusto mo mag-birthday na bumili ka ng dream bag mo, it's your choice, diba? It's your money, it's your choice. So, go for it. Kung saan ka masaya, go, go, go! Yung Indian friend ko pala, niyayaya ko siya, sabi ko, tara makakain tayo. Sabi niya, mamaya pa daw siya aalis na 11:30 AM. Sabi ko, okay lang ba mauna na ako? Kasi masyado lang late yung 11:30, di ba? Parang gusto niya lang yata chill lang yung travel niya, hindi siya masyadong nagmamadali. So, baka mamayang dinner na lang, ayain ko siya. Kasi nilibre niya ako kahapon ng dinner, nakakahiya naman. So, sabi ko, sige, mamayang dinner, pag magkita kami, lilibre ko na lang siya. Ang bait na ng friend ko, ang bait ng Indian. Ayun guys, ang dami mga chocolates dito. Di ba sikat ang Switzerland sa paggawa ng tsokolate? Chocolatier Swiss? Swiss ba yung pagbasa nun? Swiss. Chocolatier Swiss. Ay, marami pala silang mga shoppingan siya. Ayun na dito. Magkano kaya ito? Gusto niyo bang pumasok? Bayard. Yes, pangalan niya is Bayard. Bayard muna bago kuha. Ayan guys, mga 50 francs. Mga 3,000 pesos, no? Ganun. So yun guys, ito na yung Dunkin Donut. Pumasok ako sa Dunkin Donut. Yung parang, alam mo yung Dunkin Donut sa atin na parang kape plus isang donut. Magkano ba yun? Mga 100 plus lang, di ba? Dito 9.9 francs or mga 10 francs. 10, 600. Ang mahal guys. 600 pesos yung isang kape plus isang donut. So nagtitingin-tingin sana ako doon sa machine ko, sabi ko, alang mahal, wag na lang. Back out na lang tayo. Ito daw yung meet up point sa tapat nitong hotel na Victoria. Yan, Victoria Jungfrau. Tapos chinek ko naman sa clock. Ito nga, tama naman yung ayun. Ay, tama ba to? Wala, wait lang. Ay, tama guys. Kasi ay yung nakasulat na M Hotel. Ayun siya. M Hotel. Actually 12:15 yung meet up. Pero dapat daw mag-arrive ng 10 minutes before. Siguro mga 12 dapat nandito na tayo. Gusto ko na nga ngayon eh. 10:30 pa lang. Pwede kaya mauna na ako dyan. Kasi chinek ko sa weather forecast. Yung 10 hanggang 11 medyo maaraw. Which is true oh. Pero pagkadating daw ng 12:30, ulan. At yun yung schedule ko. Yung schedule ko 12:30. Dapat pala inagahan ko, no? Kasi ang ganda pa ng ang ganda ng weather. Para mas masarap mag-paragliding pag ganito eh, oh. Dito yata yung landing mamaya. Ayan ah. Ay, shucks. Dito nga magla-land later yung paragliding. Yung malaking ground na to. Ito yung landing ng paragliding mamaya. Shucks, sinakabahan ako. Masyado bang mataas yun? Pero safe naman siguro, no? Kasi nandito naman tayo sa Switzerland. Parang sikat naman sila sa mga ganyang activities. So hopefully, naman safe. Yan, dyan magla-land later. Lawak. Yan lang. Lakad-lakad lang tayo dito while waiting for our flight. Flight ba tawag doon? Ay, tara, kumain na tayo. Baka mamaya pag lumipad tayo, busog yung natin, yung parang bloated tayo. Kasi kain na tayo. Nagtitingin-tingin ako ng mga kainan dito. Pero mag-McDo na lang tayo kasi merong salad sila dito, di ba? Okay din yung salad ng McDo nila, tapos mag-hot choco tayo. Go, nakikrave ako ng hot chocolate. Para magising tayo sa katotohanan. Magising tayo sa katotohanan na may mahal na siyang iba. Pero tayo kapit na kapit pa rin. Salad, hot choco. Ano bang kainin natin sa McDo? Ice cream? Sorry, hindi. Malamig.
Guys, bigla ko nakita yung mga mag-ano sa amin, mag-guide dito. Tapos sabi ko, pwede ba mag-start na ako ng early? 12:15 yung booking ko. 10 ano pa lang, 10:47. Ang next daw nila is 11. Sabi niya, sorry but currently they're full daw. Full daw sila sa 11 AM. But if hindi daw mag-show up yung isa, isisingit nila ako. Pero pag hindi, pag full, 12:15 tayo. Sabi ko, sige, I'll just wait kasi malapit na naman mag-11 eh. Wait natin guys kung makaka-start tayo ng early. Pero kung hindi, sa 12 na lang. Hindi pa ako kumakain eh. Pero mas okay na to para walang laman yung tiyan natin. Para pag tumalon tayo, hindi tayo masuka. Charing. Ayun guys, napuno daw. Ay, hindi pa 11. Pero isa na lang kasi inaantay nila. Tapos tinawagin nila yung isa kong darating. Darating daw siya. So, sabi ko, okay sige, babalik na lang ako ng 12. Baka meant talaga tayo na kumain muna. Kain na lang muna tayo guys. Guys, order tayo sa McDo para magkaroon din kayo ng idea how much it costs. English. Start order. Eat in. So if you want burgers, sorry yung nagaganon-ganon yung ilaw niya, no? So yan, 9.5 Chief francs, 10.6 Chief francs, mga 600 pesos, no? If you want ganon burger. So wala pa yung meal, wala pa yung ano, drinks, no? Oo, burger pa lang yun. Kaya sabi ko sa inyo, magsalad na lang kayo. Itong mga chicken nuggets, ang ito 9 francs yung 2, 4, 6, 8 12 pieces. Kung gusto mo 6 lang, ayun, 6.8 francs lang naman. Dessert 4.1 francs, mga ganon, mga around 240, no? 240 ganyan. Pero magsasalad lang ako. Magsalad tayo ng ayan. Ito kung gusto mong green salad lang 2.9. Pero ganun din pala yung salad, no? Mga around 600 pesos din. But it's okay. Mahal din pala, akala ko mura. Pero okay na yun. At least healthier option. Guys, kain na tayo sa McDo. So ang in-order ko is itong salad. Apat or tatlo naman yung different types of salads nila. So iba-ibahin nyo na lang para hindi kayo maumay. This time yung grilled naman yung in-order ko. Grilled. And then, ito, Italian sauce. Meron silang French sauce. Yung iba-ibang klaseng sauce. Pero ito na lang tayo. Healthy kasi yata ito. Olive oil ba ito? No, parang olive oil siguro. Hindi ko sure. Tapos, nag-Coke Zero na lang ako. Magkakape sana ako pero sabi ko baka sumakit yung tiyan ko sa gatas. Magkape na lang tayo, Coke Zero. So, lahat ng to 11.9 Swiss francs. Gamit ko GCash card ko. Nag-text na sa akin mga around 760 pesos. So, not bad na rin for a lunch in Switzerland. Not bad. 700. Pwede na. And healthy pa. Go na. Wait. Ano ito binubuksan? Ayaw na mabukas. Ayaw na mabukas. Ayun. Olive oil nga yata ito, no? Na may konting toyo ba yan? May black. Ay, parang healthy to. Ayan siya, guys. Parang olive oil na may toyo. Meron pang isa, pero try ko muna baka enough na naman yung isa. Yung ganito rin. Pero hindi ko ito ilalagay. Kung gusto, pwede nyo ilagay parang crunchy bread. Pero ayoko na yan. Parang suka. Maasim. Tapos may oil nga. Ito grilled chicken ba to? Yung chicken. At least may protein ka na rin. Healthy na yung salad. Hindi healthy pero Coke Zero lang. Ano pala siya? Parang olive oil and balsamic vinegar, no? Balsamico di Modena. As virgin di oliva Italiano, no? Parang olive oil. Oh my God, sakto. Di ba healthy ang balsamic vinegar tsaka olive oil? Parang these are parang healthy oils.
So, it will lower our cholesterol, which is yun yung kailangan ko, di ba? I love it! Kainin ko lang to guys. Then I'll see you later. Then, parang nabusog ako sa McDo. 11:30 na. 11:35. 30 minutes na lang. Tapos sa McDo, yung McDo nila dito, bago ka makapag-CR, merong code. Tapos yung resibo mo, nandun yung code mo. So, hindi ka pwedeng parang pumasok lang doon na mag-CR. Unfortunately, no, merong code yung McDo nila dito. Tapos, buti na lang na nalaman ko kasi may isang magsi-CR siya. Tapos sabi nung babae, it's in your receipt. Ganun. Tapos, hinahanap niya yung receipt niya. So, nakita ko na may ano pala, WC code. Diba dito, ang toilet nila ang nakasulat is WC. I think saang bansa ba yung WC din? Japan ba yung WC din? Ang ibig sabihin ng WC is, ano nga ba yun? Water closet. Ba't kaya water closet, no? Kasi naano ko na yan dati, na-curious na ako dati, bakit WC yung tawag nila? Tapos, ni-research ko dati, water closet. Parang yan yata yung lumang tawag sa mga CR. Tapos yung iba na-adapt na nila hanggang ngayon, WC pa rin yung tawag nila. 30 minutes na lang. But parang papalapit na papalapit, mas kinakabahan ako. Ginusto mo yan, laban mo to. Guys, quote for the day. You can't buy happiness, but you can buy gelato. Pero pag gelato guys, sa Italy na natin siya i-try, no? Kasi parang sikat ang Italy sa gelato. Ayoko kasi na i-try na lahat sa isang country kasi nagda-diet ako. So kumbaga, tinatry lang natin yung best ng each country. Mahirap din naman kung hindi natin itatry, di ba nandito na tayo. Pero sa Italy na lang tayo mag-gelato, ha? Nice. Ang cute. Meron dito ang kabayo. Huh? Guys, tignan nyo. Ay, sayang hindi nyo nakita. Sobrang gwapo ni kuya. Grabe, parang nagdi-deliver siya ng mga battery ba yun? Ang gwapo ni kuya. Parang artista levels, no? Sana all. Mukhang totoo yung forecast na uulan. Kasi kanina di ba may araw nung 10? Yung sa forecast kasi, 10 to 11 maaraw. Tapos pagka 12 uulan, nawala yung araw. Ayan, nawala yung araw. Pero laban tayo. Positive mindset na araw yan. Magsa-sundance ako, wait lang. Baka naman effective yung sundance. Okay, lalagay yung camera ko para makapag-sundance lang ako. 1, 2 So yun, sana umaraw na siya. Kasi sayang naman yung effort ko pag hindi. So yun guys, punta ako dito ng mga before 12, 12:15 ngayong schedule ko. And then tumawag sila ngayon kasi sabi ko, nag-worry na nga ako kasi 12:29 na. Wala pa rin sila. Sabi ko, ano kayo nangyari? Tapos tatawagan ko na sana sila, email ko na sana sila. Tapos biglang may tumawag sa akin na yung weather daw ngayon is not good. Pero sabi nila, come back daw after 1 hour. Let's try kung maganda yung weather. Kasi sabi daw ng mga captain, medyo hindi maganda yung strong wind. Medyo strong daw yung wind currently. So, sabi ko, okay, sure, sige, babalik na lang ako after 1 hour. Diba? Burnt toast theory. Baka nga kailangan siya ma-delay kasi masama yung panahon kung ipipilit natin na i-push kung masama yung panahon. My only concern is, medyo masisira yung itinerary ko for today kasi pupunta rin sana ako sa Grindelwald. So after nito, di ba 12, tas mga 1.5 hours kasi ito. Sabihin natin after 2 tapos na ako. Tas at 2 sana pupunta na ako sa Grindelwald. But since 1:30, oh my gosh, 3 siya matatapos. Hopefully makapunta pa rin tayo sa Grindelwald kaso kasi baka kasi madilim na pagpunta natin. Gusto ko kasi siya makita ng maaga pa, no. Sige, after nito, after the flight, let's just go straight to Grindelwald, no. Kaya naman, alam ko na naman yung sasakyan sa may Interlaken OST kasi kahapon naligaw na tayo doon. But yeah, maybe we're meant to explore for 1 more hour. So maglalakad-lakad na lang ako ng 1 hour. And then, let's come back here. I'll update you later, guys. Anyway, maganda naman yung lugar dito. So enjoy na lang natin yung paglalakad. Hiking path. Okay. Towards our takeoff. There we equip you with everything you need for the flight. So that is usually a helmet and a harness. Okay. If you want, you can also wear some gloves. I have some in my bag. Alright, nice. But it's not super cold today actually. Okay. And then you might want to wear some sunglasses or stuff like that.
just for your comfort. Yep, You don't sure. have to. It's just a bit windy in the air. Yeah. It's not super sunny, so yeah, we will see up there. Yep. Thank And you. then it's going like that. We prepare the glider. It's laying flat on the ground behind us. Mhm. And then once we get a bit of headwind, we sort of pull up that glider above us Alright. by running down the slope, so that produces some wind, which then blows up the glider, and then we can sort of run down the slope a little bit, and we fly. It's pretty easy. It's just important that you help me to run a little bit. Alright, we, sure. We're sort of both running down the hill, and then once you're fast enough, we will fly. Oh, nice. Okay. And then the rest is just enjoying the flight for you at least. How long will the flight be? The last flights were roughly 15 minutes, 15, I would say, okay. so that's Alright. not too bad. It's we've got several takeoff with Alright. differential heights. Okay. Depends very much on the wind in the end, Alright, how sure. long the flight is. The bare minimum is around 10 minutes. 10. Okay. Up to 20. Max, you yeah. usually see while in the air. Yeah, yeah. We haven't fully decided yet, but all the flights today were from there. Yeah, we'll see once we're up there. All right, sure. So guys, hindi pa kami sa kotse pero chine-check pa nila if sobrang lakas ng wind kasi medyo windy daw today kasi nga winter, no? So chine-check muna nila if okay or hindi. Ayun, lumabas sila. Lumabas sila sa kotse para i-check yung wind. So dalawa kami na mag pa-fly. So yung sa akin yung captain yung isa, tapos yung isa captain yung isa. Windy daw, kinakabahan ako. Okay. That's very windy. Yeah, it's just very windy conditions right now. So, Okay, yeah. This is no chance of taking off right now, but it's changing all the time. So it can be that within 20 minutes it's completely gone again. All right. Where will be the takeoff? Just on the other side. On that side. Yeah. All right. With the whole mountain range, there's also a small ski resort. You can just see the tip of the cable car actually. Oh, that's the cable car? Yeah, it will be a cable car. It's not sure if it's running right now. It's super windy up there. Mm-hmm. And this is one of the longest villages of Europe, called in English it's called Beatenberg. but Beatenberg? We call it Bertenberg. Okay. And it even goes further on the other side. Obviously it's not as big as a city, but Yeah. in terms of a village, it's one of the longest that there is. Just because you can see actually there's a cliff up there and cliff down below, so they just built the houses in between where it was flat, and yeah, possible to have some agriculture, or actually they're not growing anything but just have their cows up there. So most houses or things you can see are actually sheds that are just meant to store hay for winter time, so they can feed. Traditionally, they feed their cows out of that throughout the winter, because well, you see it's sometimes snow covered and grass not really growing right now on these heights. So that's how traditionally people were working back in the days in Switzerland. So yun guys, ino-observe pa rin nila yung wind kasi nga medyo malakas daw. Tapos tinitignan lang nila yung lake, no? Tapos syempre yung mga buga ng hangin. Tapos tinitignan nila yung alon. Tapos sine-check nila sa, ewan ko, ginagamit nila yung cellphone nila, sine-check nila siguro yung wind level, ganun kung ready. Sabi nila, yung wind naman daw kapag nasa taas ka, manageable naman daw yun kasi diba alam naman nila i-adjust yan, parang aeroplano din ma-adjust nila kung bumpy or depende sa hangin. Yung delikado daw kasi is yung landing or yung take off kasi syempre nasa ground ka, tapos kung biglang ipupush ka ng hangin ng malakas, for example palanding ka na, no? Pag palanding ka na tapos biglang malakas yung push ng hangin, so pwedeng hindi maganda yung landing, no? So sabi nila kaya ini-ensure nila yung safety, no, na before sila mag-take off and mag-landing, dapat okay yung wind. Kasi doon sa taas nga, kaya nilang i-control yung wind pag nasa taas. Pero yung pag-take off tsaka landing, yun yung crucial. Kasi hindi, kapag bigla kang i-push sa lupa, yun yung delikado.
Kaya sabi nila na antay-antay lang daw kasi medyo moody daw ang weather ngayon. Minsan okay, minsan hindi. So, sabi naman nila, nagkakaroon sila ng pag-asa na biglang slow down na daw yung hangin. Ay, bakit lumakas? Parang lumakas ang pagkasabi ko. Pero sabi nila na slow down na daw yung hangin compared sa kanina nung pagkadating namin. So hopefully, we can fly later. Let's go. Weather, you can't you really don't know, especially locally, what happens. So the big question is if you want to rebook again, or if you think I've had enough driving up and down. Bye guys. Bye. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Bye. And have a good holiday. Thank you. Bye. So yun guys, unfortunately, our captains and sila captain, yung dalawa, they decided to cancel kasi lumalakas daw talaga yung hangin. And then yung ibang mga ba't nabingi ako kasi ang taas ng pinuntahan namin sa bundok, no. Yung ibang mga companies din nag-cancel na rin daw ng ngayon, lipad kasi nga talaga yung hangin, lumalakas yung hangin. So meron namang option na to reschedule. Nabibingi ako. Yan. Meron namang option to reschedule, no? Pwede nyo siyang i-rebook without naman extra charges, or you can request for a full refund kasi ayun nga, masama yung panahon. Iniisip ko sana i-rebook. Meron daw mamayang alas 3, diba? It's currently 2. Magta-try daw ulit mamayang alas 3 kung umokay yung weather, pero sabi ni Captain, to be honest daw, feeling niya makakancel din yung alas 3 kasi nga pangit talaga yung weather. Tapos bukas kasi meron akong ibang itinerary bukas, so parang kung i-rebook ko bukas, hindi ko na mapupuntahan yung ibang lugar na gusto ko. So sabi ko, okay, I will just request for a full refund, ganun. Okay lang naman, mare-refund naman daw guys kasi nga out of our control naman yung weather. And iniisip ko na lang na nagpipray nga ako kanina nung nasa kotse, sabi ko, Lord, baka pwede namang umokay yung wind. Pero kung feeling nyo masama talaga yung wind, wag na lang ituloy, di ba? Okay lang sa akin kasi our safety is still our top priority, no? Kaysa naman i-push natin yung wish natin na mag-paraglide tapos medyo pangit pala yung kalalabasan, no? So okay na lang na, sabi ko, okay, baka it's not yet my time to paraglide, no? Baka pinapabalik tayo ng Switzerland pinapabalik tayo ng Switzerland dito para mag-paraglide. This time daw, wag muna. So okay, sabi ko, baka hindi pa talaga tama yung time to paraglide. So let's just proceed to our next itinerary, which is Grindelwald. At least silver lining, makakapunta tayo sa Grindelwald. Let's go. Okay guys, so we are going to Grindelwald. So from Interlaken West, dito sa kung nasan tayo, we are going again to Interlaken OST. It's just a 5-minute train. I still used my Eurail pass. Nagbook na ako habang naglalakad, sobrang dali lang. Nagbook ako habang naglalakad. Tas ang next is 2:22. It's currently 2:19. Yeah. 2:19, and then in 3 minutes daw may dadating na train. Alam niyo naman yung Switzerland, super easy. Pag sinabi kong train system, Switzerland is the best. Alam mo yung wala lang check. Basta magbubook ka na lang, tapos lakad ka, ayun na, platform na agad. Nandito ka na agad sa platform guys. From the kalsada, go to platform agad. And then we're going to Grindelwald, di ba? We love adventure. Ito yung totoong nangyayari sa pagta-travel. Yung mga plano mo, minsan hindi agad-agad nasusunod. May mga itinerary ka na hindi nasusunod, but traveling must go on. Life must go on. And let's go to Grindelwald. Ayan na, sakto kakadating lang natin, no? Ayan, may paparating na train. Second class yung ticket ko, so C or D daw. Pero pag first class yung ticket mo, nandun ka sa unahan ng train. Diba? Mas magaganda yung seat ng first class kaysa sa second class, of course. Pero again, dito nga, hindi sila nag-check. Honesty, ano lang talaga, parang honesty basis, no? Kasi last time, kakahapon sumakay ako dito, hindi naman sila nag-check ng ticket, no? Hello. Tao pala. Sit here. Sit here. Can I sit here? Yeah, sit here. Thank you. No problem. Where are you from? Switzerland. Oh, you're from Switzerland? Meiringen, yeah. Oh, Meiringen. Standing in Meiringen,
Yes. Do you wanna say hi to my video? So, Do you wanna say hi to my video? hi, you. Are you coming from? I'm from the Philippines. Philippines? Yeah. Ah, My nice. friend told me that Marin is very beautiful. Okay, Yeah. okay, cool. I might visit tomorrow. Oh, cool. Very nice. You're making holiday here, right? Yeah, I'm just. Yes, it's wonderful. Right? It's wonderful. I Yes. love it. I'm so in Switzerland love with is very, Switzerland. very cool. This is my dream country. Okay, okay, you're coming. Yeah. You're coming here. Yeah, yeah. Yes, why not? So happy to be Why not? here. Yes, it's wonderful country. Maring is wonderful. Yeah. Maring is very, very nice Oh, country. nice. Yes, yes. I love the landscape, like beautiful. Yes, and the mountains. Like mountains, very quiet, peaceful. Mm-hmm. Yeah. Yes, this is yeah, it's nice. Yeah, thank you. Nice. Pagbaba nyo dito sa Interlaken OST. By the way, super bait ni tatay, no? Magkausap pa kami ng off-cam. So, pagkababa nyo ng Interlaken OST, meron ng mga nakasulat agad ng to Lauterbrunnen, to Grindelwald. So, i-follow nyo na lang yung sign. Tapos pinababa niya ako dito sa parang basement 1. Ayun, nakikita ko na yung sign. Papuntang Luzerne, Branch, hindi tayo papunta dyan. Pero papunta tayo dito sa Grindelwald. Ayan lang. Basa nyo, Grindelwald. Ito naman Lauterbrunnen. Tomorrow tayo pupunta dyan. Lauterbrunnen. So dito tayo, Grindelwald daw. Gate 2, 3. I still use my Eurail pass, not to book from Interlaken OST to Grindelwald. So sabi ni ang pinaka next mga 234. Ang galing ito na. Ay, ito na. 234, sorry. To Grindelwald. Ayan na yan. Ang dali, ang convenient talaga ng train station ng Switzerland. Sa totoo lang. Parang Japan, mahal kita pero parang mas convenient dito. Kasi aano ka na lang eh. Ay. Tama ba yun? Magbubuk ka na lang dito tapos wala nang check-check. Papasok ka na lang agad eh. It's giving convenience talaga eh. Pasok tayo dito. It's 2:27 and 2:34 aalis. Dito tayo sa saan kaya mas magandang view? Diba? Ang saya, babe. Doon tayo sa kabila. Saan kaya magandang view? Dito or dito? But don't you worry cause I want you, baby. Don't you worry guys kasi ano to, hindi to napupuno. Yung mga train stations sa Switzerland hindi napupuno. Huh? Ganyan lang siya. Pag feeling natin maganda yung view, lipat tayo sa kabila, di ba? Ganun lang. Ilang minutes yung biyahe? Wait lang, check ko lang ha. 34, mga 35, ganun. Mga 35 minutes. Okay, we have 35 minutes para mag-chill dito, appreciate ng beauty. Going to Grindelwald. Grabe. Hindi ako makamove on sa sobrang convenient ng train station talaga. Parang tinanggal na talaga nila yung mga teller, mga ganun. No, tinanggal na nila yung ganun. Wala nang intervention. Book online, go straight to the train station. Honesty system na lang kung may ticket ka o wala. Minsan may mag-check na parang conductor nila kung i-valid itong ticket mo kung meron ka. Minsan wala. Madalas wala. So parang it's really grabe yung bansang ganun, no? Imagine, magagawa kaya natin yung ganito. Baka maraming hindi magbayad, no? Grabe. Na ano, kabilib-bilib, no? Kabilib-bilib na may ganito palang klaseng transportation system sa isang bansa. I love you, Switzerland. You will always be my favorite, no? Hindi ako nagsisisi na Switzerland talaga yung dream country ko. Grabe. Grabe siya. Guys, nandito na naman tayo sa napaka-scenic na train ride. Oh my god, guys. Ang relaxing talaga ng train ride sa Switzerland. Ano ba yan? Informationen für Reisende nach Burglauenen. Reisende nach Burglauenen steigen in den hintersten Wagen ein. Guys, kung gusto niyo ng Europe trip na chill lang, yung relaxing, walang train delays, walang hassle sa train, gusto niyo na European countries, Switzerland. Binibenta ko sa iyo ng 100% ang bansang ito. Ang ganda.
Oh my god guys, sobrang ganda. Ano ba yan? Tapos guys, yung mga tao dito very nice, no? Kita mo yung nakasalubong ko sa train, taga Switzerland pala siya, taga Muren. Parang mag-hello siya, hi. Tapos yung kahapon sa Iseltwald, yung dalawang mag-asawa na doon sila nakatira sa village, very ano sila, approachable. Yung mga captain din namin ngayon, no? Parang very sorry sila na hindi natuloy yung paragliding, parang hiyang-hiya sila na. Parang hiyang-hiya sila na pinag-antay nila kami ng ano, syempre kasi nag-waiting time kami doon. Basta very na polite, no. Oh my god guys, may mga snow na dun, oh. Ay Diyos ko Lord, ang ganda Father. Tapos kita mo dun may bundok. Mas snow yata sa Grindelwald. Actually sa train. Ay wait lang, ang ganda nung angulo na yan, no? Sa yung nakilala ko kanina si tatay, sabi niya baka daw may snow ngayon sa Grindelwald. Yung spelling niya is Wald, diba? Grindelwald, pero nung pronounce sa train, Grindelwald, ganun siya, Grindelwald. Oo nga, snowy yung part na to. Tapos sabi ni tatay, mas malamig daw last year nung ganitong panahon, January, kesa ngayon daw hindi siya malamig pa rin, pero mas OA daw yung lamig last year. Ayan, mga snow na dun sa bundok. Ay guys, may snow sa gilid. Ang ganda, grabe. Guys, biglang nabalot na ng snow lahat. Mas snow pala dito sa Grindelwald, no? Ayan, no? Grabe na, nag-i-yellow na yung mga bahay nila. No, yung mga bubong nila puno na ng yelo. News to Grindelwald. Prochain arrêt. My God, ang ganda. Kita niyo yung bundok na yun, guys. Oh my God, tingnan niyo yung snow, ang kapal. Oh my God. Continue vers Grindelwald. God. Ja, hallo, grüezi mal, schläft ihr schon wieder? Ang ganda. Okay, dito sa Grindelwald, merong tinatawag na Grindelwald Fest. Yung parang sasakay ka dun sa parang pumunta ka sa mountain, tapos overlooking siya. Sasakay ka yata ng parang funicular. And then, meron dito yung parang mga sledding, yung parang gusto mong mag-ganong-ganon sa snow. Hindi ko kasi siya agad muna binook kasi sabi ko baka mag-overlap siya sa paragliding ko. Parang paragliding kasi yung priority ko. Tapos ngayon, nag-check ako sa Klook kung magbubuksan ako today. Wala na siya. Wala na siya. Pero try ko kung merong makakabook ako diretso dyan sa mga counter na lang, no? Kasi ayoko kasi i-risk, baka kasi mag-conflict yung dalawang activity ko. But yeah, hindi pala pwedeng parang on the same day ka mag-book, dapat one day in advance. Kasi chinek ko pa kagabi, meron pa eh. Ngayon wala na. Sana makabili tayo dyan ng tickets. Sige, babalik kami. Hi guys, yung mga nakilala ko Pilipino, hi muna tayo sa video. Hi vlog. Nataran kami ng Grindelwald. Hi. Hello. Ang saya dito. Kaya ka nasaraduhan. Bakit to sa sarado? Dahil, natin doon. Kasi hanggang ganong oras lang sila. Okay, di nasulit. Sige, bukas. Thank you. Okay. Interlaken na stay mo. Ano stay? Interlaken? Interlaken West. 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 Okay. Okay. Doon kami yung sa tabi ng So, 3 seats. Sige, enjoy kayo. Thank you. Nice meet. Ayun guys, it's currently 3:12. Unfortunately, sabi nung nagtitinda ng ticket, buti na lang pala hindi ako bumili ng ticket ng advance sa Klook, no? Kasi if bibentahan daw nila kami ngayon ng ticket, magko-close daw in 30 minutes. So for example, sasakay tayo ng cable car papunta doon or yung funicular, tapos magsasara sila ng 30 minutes, hindi sulit, no? So sabi ng mga Filipino, babalik na lang sila bukas.
Ako din, itatry ko na bumalik bukas guys kung kaya pa ng oras natin. Balik na lang tayo bukas. Baka hindi talaga tayo meant na pumunta pa ngayon sa itaas. So enjoy na lang natin view. Kasi actually, kahit hindi ako pupunta sa taas, dito pa lang, pwedeng solve na ako. Pwedeng solve na ako dito pa lang. Solve na kasi ako eh. No? Ayun no. Charan! Charan! Explore na lang natin yung dito sa baba ng Grindelwald, no? What if ito talaga yung chance para kumain tayo ng fondue? Ay, paano nga ba i-pronounce? Fondue. Ah, fondue. Pag maarte ka, fondue. Pag taga-French ka, fondue. Fondue. Maghanap tayo ng fondue dito. Tapos, ganun pa, social na lang. Ganun na lang gawin natin. Ang ganda, guys. Ang OA sa ganda. In fairness, ang dami nating nami-meet na Filipino travelers every day dito sa Switzerland, which means maraming mayayaman na Pilipino. Hindi, joke. No? Social nila. Ayun naman, grabe. Ang lawak. Picture na lang daw sila. Parang gusto ko rin magpa-picture sa snow. Wait lang. Kasi wala pa akong picture sa snow dito eh. Pa-picture tayo sa snow. Parang yellow. Parang feeling ko yung, alam mo yung hinuling isda tas nilagay sa yellow para hindi ka anong Tagalog na mabutod? Mabutod. Yung parang hindi maging sariwa. Hindi ko alam yung Tagalog. So, ayan. No? Ang lamig dito. Para kang nasa freezer. Pero walang fog. Ayan, magtingin tayo ng ref magnet para sa nanay ko. Gano'n kaya to? Walang presyo eh. Ayun, 7.9 Swiss francs. So, mga 400 ba? Ganon. Grindelwald. Switzerland. Ayan guys, kasi snow ngayon. So, snow yung bilhin natin. Ito na lang na, parang bet ko to. Grindelwald. Yeah, 7.9 din. Guys, bumili ako hindi ko pa pala binayaran. Bibili ako ng ref magnet para sa mama ko. Yung ilagay natin dito sa snow. Oh, dito ko to binili ha. Baka sabihin mo sa Divisoria lang. Ayan, may snow sa background para proof. Dito sa Grindelwald to ha. Baka sabihin ni mama, pinaglalako mo ako, sa Naiya mo lang binili yan. Hindi to sa Naiya, dito sa Grindelwald. Oh, diba? Tignan nyo yung ginigive na energy ng Grindelwald. Giving din iba rin yung ganda eh. Pero guys, again, if balak nyo magpunta dito, agahan nyo na lang no, kasi pa lang eh 3:22 pa lang para magko-close na daw sila. I'm not sure if it's because of winter no, kasi pag winter iba yung weather, so mostly maaga nagko-close yung iba. Yung Hardercom nga, di ba, yung top of Interlaken, close siya buong winter, so probably ganun. So I suggest agahan nyo na lang. Inuna ko kasi yung paragliding kasi yung pangarap ko sana, pero dapat pala umaga yung Grindelwald no. Ay, ang ganda ng Grindelwald. May mga hotel din dito guys, so kung gusto nyo dito kayo magstay, Hotel Grindelwald off. Ako personally, kung tatanungin nyo ako, I suggest mag-stay kayo sa Interlaken. Kasi Interlaken, siya wait lang, ayaw tumawid ng kotse. Sabi ko, sige mauna ka lang kasi nag-isip pa ako. Yung Interlaken, andun kasi yung parang transport hub. So pwede kayong mag day tour sa Grindelwald. Pwede kayong mag day trip sa Lauterbrunnen, sa Iseltwald. Tapos maraming bus doon, maraming grocery store. So I suggest magstay kayo sa Interlaken kasi malalapit lang naman itong mga Grindelwald, mga ganyan, parang less than 1 hour na trip. Pero if gusto mo talaga ng vibe na parang bundok, yung ganitong feels, oh my gosh guys, Grindelwald kayo no. Sa Iseltwald, I think Iseltwald, di ba may hotel na mo nakita doon, pero I think very siya, kung gusto mo talagang soul searching, kasi parang wala masyadong magagawa dun sa Iseltwald, yung crash landing on you na shooting spot.
Pero dito sa Grindelwald, I think mas may magagawa kayo kasi although mas ano siya, mas laid back, meron pa rin mga tindahan eh. May mga hotels and then meron pa rin mga restaurant, I think. Mga restaurant yun, no? And dito sa Grindelwald mas snowy, no? Kasi sa Interlaken, dun sa parang bayan, hindi pa masyadong nag-snow eh. Malamig pero hindi nag-snow. Dito talaga kung gusto mo ng snow. RTB, ito talaga yung snow. Ay! Dito talaga. Oh my gosh. No? Parang first ano natin, snow in this Euro trip na as in kada upang palad mo na lang snow na. Ayan na siya. Pwede bang bumaba ako? Gusto kong bumaba dito pero baka kasi ano pala yan na tubig. Tapos pag ganun ko, ay lumangoy pala tayo sa tubig. Hala, pwede bumaba di. Private property ba to? Ayun o. Merong, ay hindi pala. May hagdan dito. Akala ko bababa pala tayo sa bahay nila. Hindi pala dito. Sabi ni tatay kanina sa yung nakilala ko sa train. Sabi niya, how long are you staying here? Sabi ko 1 week. Sabi niya, only 1 week? Sabi niya parang bitin daw. Bitin daw yung 1 week. Tapos sabi ko, actually 4 days nga lang ako sa Interlaken kasi 2 days ako sa Zurich, tapos another 2 days sa Zermatt. So sabi ko, actually 4 days lang ako dito. Sabi niya, bitin. Parang ano, parang kung gusto mo talaga gawin lahat, kung gusto mo gawin lahat dito sa Interlaken, I think yung 1 week kung Interlaken ka lang, okay na yun. Kasi yung kasabay ko kanina na magpa-paragliding yung si ate girl, tinanong ko, sabi niya 1 week daw siya, tapos Interlaken lang. Kasi pwede ka mag-iba-iba, like ito, 1 day Grindelwald. Kasi masaya din i-explore yung buong village ng 1 day, di ba yung chill ka lang. 1 day Lauterbrunnen, 1 day Interlaken na, as in Interlaken ka lang. Tapos 1 day paragliding, and then 1 day yung top of Europe, 1 day Muren, yung marami pa daw dito eh. Marami pang pupuntahan. So yung 1 week mo dito, marami kang magagawa, guys. Ay, ito na, may snow na. Ay, ang lamig, B. Wala tayong gloves. Pero sige, nasa Europe ka. Tiisin mo yan, B. Ang lamig. Okay, magana tayo. Celebrate. Celebrate in Switzerland! Woo! Celebrate in Switzerland! Ati, magkakasakit tayo sa ginagawa. Ang lamig. Magkakasakit tayo dito, B. Snow. Hawakan niya para may experience niya. Parang yellow lang siya. Yellow. Pero pwede mag-skincare siya. Ang ganda dito, guys. Oh, tingnan niyo yung bahay nila, diba na? Ala, ang kapal ng snow. Oh, eh. Sobrang kapal ng snow. Kita nyo ba? Yung yellow sa bahay. Sobrang lamig siguro ng mga bahay nila. Although may mga hater naman siguro sila. No? Pero ang ganda ng view. Oh. May mga bundok dito. Ganda, no? Thumbnail. Grindelwald. Grindelwald. Yan, naalala ko yung parang first time ko naka-experience ng snow, tapos umiyak-iyak pa ako nun, di ba? I-reenact natin dito. Reenact. Kasi guys, parang bata pa lang kasi ako, gusto ko na talaga maka-experience ng snow. Tapos ngayon parang Chari. Gusto mo yung pinagtawanan mo yung sarili mo? Oh, mas okay na ako na pinagtatawanan ko na yung sarili ko kaya sa ibang tao, no? Ako na yung kasi guys, sobrang dati pinapangarap ko lang to, tas ngayon nandito na. Parang baliw. Ba't nga kasi ako umiyak nun? Hindi ko rin alam ba't ako umiyak. Ang drama. But anyway guys, ba't parang dati naiiyak ako, tas ngayon pinagtatawanan ko yung sarili ko na ginawa ko. Ang ganda ka naman kasi talaga ito, oh. Kaiyak-iyak naman din kasi talaga, oh. Alam mo, mas maganda ito. Dapat yung iyak ko, sayang, nauna na kasing iyak ko sa Japan eh. Dapat dito ko siya iniyak, no? Mas maganda umiyak dito sa background na yan. Parang dati, parang yung baon namin, dus lang. Ngayon, snow. Oh my God, guys. Winter Wonderland. Sobrang ganda. Diyos ko, Lord. No? Parang Winter Wonderland. Tapos
mountain. Diyos ko. And guys, gagawin na natin yung snow plunge. Kasi matagal ko na itong pinapangarap. Hindi ko pa siya nagagawa. Di ba ako mauntog? Okay, I'm gonna do the plunge. In 3, 2, 1. Ang lamig. Ang lamig kasi wala akong heat tech. Wait lang. Pero ang saya guys. Worth it siya ulitin. Wow! Woo! Woo! Ay, ang laki nito, te. Para masakit to sa ulo. Alam mo, magkakasakit tayo after nito. Ang saya. Oh! Ang lamig, wait lang. Wait lang. Hindi ako makabangon na. Wait lang. Ang lamig, ate. Kasi nakapantalon lang ako. Wala ako nilagay na heat tech. Ayan. Magbe-freeze na tayo. Pero ang saya kasi. Ayan natin siya. 1, 3, 2, 1. Ari, ang lamig. Wait, tama na. Tama na. Ari ko. Papagod na ako. You wanna say hi? Hi. To my video. Hi? Hi guys. Hi. Thank you. You too. What? Will you help? I don't know how to play. Is that football? Yes. But I don't know how to play it. Like to kick the ball inside that net? Yes. Okay. And he kicked the ball inside there. Oh, so I'll stay here. Yes. Okay. That's the goal from us, and that's him's goal. Alright, sure. Okay, let's do that. Guys, we're gonna do. But it's kind of snowy here. Madulas eh. It's so slippery. It's so slippery here. Guys, so these are my friends. What's your name? Arno. Orno? Joe. Joe. They're so good at football. Nice game. Thank you. You're from Switzerland? Yes. Alright, nice. Interlaken? No. No. Grindelwald? Yes. Nice game. Thank you. Thank you. Pinapawisan ako dun. Naging lalaki ako bigla. Pero ang saya pala mag-football, guys. Nakakaano ako. Nakakatama ako sa bola. Biglang sabi ko, hala, is this a change of preference? Parang nagilala. Papakita ko sa'yo. Meron ako ditong shot na ang galing. Gusto mo yung galing na galing ka sa sarili mo. Yan guys, papakita ko yung laban namin. Yan. Diba? Ang galing ko, diba? Nasalo ko yung ano niya eh. Ipapasok niya sana sa akin. Sabi ko, hindi ka pwede pumasok. na ano ko nung, hala, sporty pala ako. Sporty pala ako. May tinatago pala akong sportsmanship. Charit. Nainitan ako sa ginawa ko. Yung winter na winter, pero naghubad ako. Ang init sa ginawa ko. Tapos sabi ko, aalis na ako. Sabi ko sa mga bata, ayaw pa nila. Naka 1-1 na kasi. Yung una nakascore ako. Di ko alam baka pinagbigyan lang nila ako. Kasi nakascore ako. Kasi hinaantay ko lang na makascore naman yung isa para mag-tie. Sabi ko tama na. Kasi bago ka maka-score ng isa, ang daming pinagdadaanan. No? Ang tagal bago makascore kasi ang gagaling nila eh. Samantala ako, princess type lang. Yun guys, yung mga ano nila, dito lang yata nila nililibing no. Malapit lang sa ano nila mga bahay. Ayun yung mga bahay nila oh. No? Winter wonderland na mabalot ng snow.
May Snow Mountain. Guys, chinek ko sa Eurail kung ano yung pinaka-late na train from Grindelwald back to Interlaken. Interlaken OST, no? Pag Interlaken West yung nilalagay ko, walang lumalabas. Parang point to point lang. Grindelwald to Interlaken OST. 9 pa naman. 9 PM pa yung 21. 9 ba yung 21? Oo, mga 9:15 pa ganun. So we still have time naman. Lakad-lakad lang ako dito sa Grindelwald, no? Explore na. Pero malaki din eh. Malaki din yung village. Hindi ko alam kung makakaya kong lakarin ito lahat. Pero, ayan, it's a great way no to explore the place. Tsaka, yung mountain. Ganda, diba? Yes, may mga nag-snow sled, oh. Wala, sayang hindi tayo nakaano. Ayan, oh. Paano ba nila ginagawa? Ayan, nag-snow sled sila. Ang saya. Yan, try na lang natin bukas if may time pa tayo. But basically, that's it guys. I think I have to end the vlog na. Sobrang haba na ng vlog na to guys. But maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Grindelwald, diba? Very, very, majestic snow, winter snow village, no? Yan guys, maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye-bye, sled! Wait, where have you been?